Sa maniwala kayo't sa hindi, lagpas 20 kaso ng sanib o demonic possession ang naitatala kada araw sa Pilipinas. 3 kaso rito ay sa Metro Manila. Kung dating hindi bukas ang simbahang Katoliko sa mga kaso ng pagsapi ng mga demonyo sa tao, ngayon may 200 paring exorcist na ang nag-iimbestiga at nagtataboy sa masasamang espiritu na nananahan sa katawan ng tao. Pero there was a time, siguro mga 1970s or even before that, na medyo naging very focus masyado tayo sa scientific. No? Kaya we thought that itong mga possession cases, most of them ay may physiological or psychological cause. At because ganun yung pananaw ng medyo simbahan o marami simbahan ng panahon na yun, na-downplay yung ministry of exorcism. Sa Pilipinas, ayon kay Father Joseph Siquia, pinakabata ang 3 taong gulang at nasa 70 years old naman ang pinakamatandang kaso ng mga nasaniban. 75% mga babae. Madaling buksan yung kanilang third eye kasi highly intuitive sila. They are more right brain than left brain. So, mas madaling i-develop yung kanilang psychic abilities and powers. Kaya madalas, babae yung mangbabara, or mangkukulam, albularyo. Pero kulang pa rin ang mga paring exorcist sa dami ng mga kaso ng sanib ngayon. Although ngayon, because sa dami ng mga exorcists ngayon, more or less we are able to address it more, but still kulang pa rin yung mga exorcists because of the number of cases, especially sa mga kabataan na nagiging cases na kailangan ng tulong. Bakit nga ba sumasanib ang demonyo sa tao? Ayon kay Father Siquia, tao rin ang nagbubukas sa kanyang sarili sa impluwensya ng demonyo. Secondly, marami kang mga trauma sa buhay, marami kang hinanakit, mga sakit, pati galit at kapautan sa mga nabiktima sa iyo. Thirdly, you have a lot of occult contamination, marami kang mga pinupuntahan ng mga manghuhula, mga albularyo, mga tatawa, spiritista, whatever. Marami kang mga nag-aanting-anting ka, marami kang pampaswerte, kontramalas. And then you try to nag-ghost hunting ka, magano. So ito ay mga dahilan kung bakit napoposes yung isang tao. Pinalalala ang trauma na pinagdadaanan ng tao. Palagi may halo yan eh. May psychological, emotional issue din. Kaya nakapasok yung demonyo at kumapit doon sa vulnerability ng tao. Halimbawa na trauma siya nung bata siya. Yung mga generational trauma, yung mga physical, sexual abuse ng bata sila. So this can really attract spirits, no? And syempre, it can also affect the person so much so that he will also turn to the occult. Halimbawa, witchcraft, satanism, para magkaroon siya ng kapangyarihan dahil sa mga trauma na ito. Oh, actually, the devil magaling magtago sa psychology yan kasi ayaw niya na he will be exposed at ma-exercise. So he will do his best to hide behind the psychological or the physiological. Kaya yung exorcist dapat magaling siya mag-discern because pag napansin niya na parang through the interviews at yung mga experiences ng tao na there is a diabolical element, there seems to be a diabolical element, the exorcist is trained para to force the demon to manifest itself, na kapag siya'y nagtatago, napapalabas ng exorcist yung demonyo kahit nagtatago yan. So that pag lumabas na, lumitaw na yung demonyo, then madali nang i-expel yan. Ano nga ba ang mga senyales na ikaw ay sinasaniban? Normal siya sa, halimbawa, sa umaga, pero sa gabi, biglang yun, nagmamanifest na parang may iba ng malay na pumapasok sa kanya. And habang sinasapian, halimbawa, no, meron siyang preternatural strength. Tapos he or she can speak in languages na hindi niya natutunan. Halimbawa, pag doon yung exorcist, tapos naglalatin yung tao. No? Kinakausap kami sa Latin, for example. So those are signs, or may knowledge siya, we call it preternatural knowledge. Alam niya, padating na yung exorcist o yung pare. Sabihin niya sa mga kamag-anak niya, si Father nandun na sa pinto at tapos binanggakatok yung pare. So these are some of the signs by which we are able to discern that there is something diabolical going on. We look at the history. There is no psychological cause. Isa rin ang pagsasalita ng dayuhang lengguwahe na hindi alam ng isang nasaniban. I use Latin para di naintindihan ng taong sinasapian. And
alam ko kapag halimbawa na possessing tao kasi magre-react siya sa mga in the prayer there are certain points wherein the person should react. Kapag siya nagre-react mismo at hindi naintindihan yung prayer, automatic yan that's a diabolical spirit because naintindihan ng spirito yung sinasabi ko, hindi yung tao. At third person o hindi na ang biktima ang nagsasalita. Pero yung mga kasama niya sa bahay, yan yung mga nakapansin, o yung sila mismo nakapag-witness. Ano nangyari? And they saw that talaga nag-iba yung behavior, nagsasalita ng ano-ano, tapos sinasabi, usually mga words o mga salita na ginagamit ng isang sinasabihan ay sa aming, yung ownership, this body is mine. Sa amin itong katawan na ito. They usually use the plural, marami kami dito at hindi kami aalis. So usually pareho naman yung mga sinasabi. It's always ownership, marami kami at hindi kami aalis. Actually, it's very easy to discern kung tantrum kasi it's still yung tao nagwawala lang. Pero ito, nag-iiba yung malay Iba na yung malay. Iba na yung sinasabi na, oy, parang third person na. Oy, yung batang ito, sa akin to, hindi kami aalis pag itong katawan na ito ay sa amin at marami kami dito. Bakit kailangang malaman ang pangalan ng isang demonyong sumanib sa tao? Because usually kapag you get the name, you extract the name, that's already a sign that you have power already over the demon. When the demon gives its name, it is a sign that it's already submitting. And secondly, alam mo na yung pangalan niya, pwede mong i-direct lahat ng prayers mo sa pangalan na yan. So in the name of Jesus, Asmodeus, I command you to go to the foot of the cross. I command you to get out of this person. Mahirap nga bang magpaalis ng demonyo sa isang nasaniban? Actually, in the beginning, kapag hindi handa yung tao, hindi pa nagkukumpisal, hindi pa niya tinatakwil lahat ng mga ginawa niya, mga activities, then medyo mahirap yung labanan dyan. Because may kapangyarihan pa yung demonyo o karapatan yung demonyo dun sa tao na manahan pa sa tao. So he can be obstinate. It's very hard to get the name if the person has given the right still to the spirit to remain. You have to look at the history. Makikita mo yung history ng isang tao, makikita mo na actually marami siya mga binuksan na pintuan. Kaya unti-unti dumami ang mga spirito na nakakapit sa kanya. Ano ang gagawin mo kapag may espiritu sa isang lugar? Well, the important thing, halimbawa, sa nararamdaman mo yung spirito, parang negative, napaka-negative ng isang lugar. Tumataas yung balahibo mo, parang may nakatingin sa'yo. So you can sense that this place mukhang may mga masasamang spirito. Then you can use yung mga tatawag natin mga sacramentals. Okay? So you have to sanitize the place. So yan pwede mong gawin sa opisina mo kasi meron kang spiritual authority doon sa lugar mo. So you can use holy water, asking God to protect and expel the spirits habang gumagamit ka ng holy water or yung exercise salt. And always be in the state of grace. Sabi ko nga, it's only with the power of Christ na pwede ka magpalayas ng demonyo kasi ang Diyos lamang ang may kapangyarihan over the evil spirits. Walang kapangyarihan ang tao lumaban sa mga masasamang spirito. Matatalo tayo. It's only God who can expel the demons. Kaya nga nung dumating si Jesus, that's the only time na nagkaroon ng kapangyarihan ang tao magpalayas ng demonyo when He gave that power to the church. So kapag nakakaramdam ka ng mga bagay na ito, then you can use, because you're a Catholic, you're a Christian, nananahan si Jesus sa kaluluwa mo, you can command the spirits to leave in the name of Jesus. Tapos gumamit ka ng holy water or exercise, aalis yan. Kasi it is Jesus who is commanding them because you're praying in His name. Kasi pag hindi mo tinanggal yan sa, halimbawa, sa tahanan ninyo, then pwede kang palaging binabangungot o madali kang ma-depress, nag-aaway-aaway. Ang hindi natin alam, ayon kay Father Siquia, ang demonyo ang dahilan ng alitan sa pamilya. Sakit na hindi malunas-lunasan at problemang hindi malutas. Because yung mga demonyo, pag nasa isang lugar, hindi sila natutulog lang, nandun sila sa isang tabi. They are demons, so purely evil, filled with hatred, at kumikilos yan palagi. Pero madalas hindi natin napapansin paano sila kumikilos sa ating buhay. Later on na lang napapansin natin, bakit palagi ko may sakit na wala namang dahilan kung bakit ako magkakasakit. Then we connect the dots. Pero what's important to remember is that when you sense them, you have to get rid of them. Kasi di lang sila nananahan ng tahimik dyan. Kumikilos at kumikilos yan, gumagalaw yan. May ginagawa yan. Di lang natin alam kung in what manner.
until maybe later on when it is already too late. Bakit may haunted houses? Halimbawa, may isang tao dyan namatay sa loob ng bahay, yung mga spirito, mga masasamang spirito na dating nakakapit sa kanya, ay wala nang pupuntahan. So they are let loose in the atmosphere. So nagiging haunted yung lugar. So halimbawa, maraming pinatay sa isang lugar, murder, that spirits are attracted to that sin. And kapag yung mga pinatay dyan, yung mga spirito na nakakapit dati sa kanila, they are let loose in the place. So it can become haunted. Kaya nga kapag, halimbawa, they ask us to exorcise a house, tinatanong namin yung history. Ano ba nangyari dito? Kasi yung iba, it was drug den pala, or marami mang ginamang abortion doon. Kaya doon na namin nalalaman history. So we do the proper prayers. At nakukuha naman palagi yan kasi the power of Christ can expel all demons. Pati si Satanas, kayang ipalaya si Satanas because we're using the power of God. Sinasapian din ba ang mga hayop? Yeah, demons can possess animals, mga hayop. Kaya nga we exercise also. Because kung kaya nilang mag-possess ng tao, kaya nilang mag-possess ng hayop. Kasi I was exercising isang babae sa kanyang bahay. Habang I was exercising, umalis yung spirit. Biglang naging okay siya. Tapos biglang nagwala yung aso niya sa labas. Tapakul-takul nagwa-wild. So sabi niya, Father, na-possess yung aso ko. Pet dog niya. So lumabas ako. Nagwawala nga, parang asong ulol. So I started to exercise the dog. Biglang boom, naging normal. Bumalik sa babae. Biglang nagwawala na naman yung babae. Sinasaniban nga ba ang mga bagay tulad ng manika? Yung isang kasama namin sa ministry, isang doktora, yung recently lang, yung kanyang, may nagbigay sa kanya manika na galing sa antique shop. Hindi niya alam na infested pala yung manika. Napansin lamang nila na infested yung siya at yung kasama niya, yung katulong niya, kasambahay niya. Dahil umaalis sila, pagbalik nila, nandun na sa ibang lugar yung manika. And then once, sabi niya na parang na-feel niya na habang nagsasalita silang dalawa ng kanyang kasambahay, bilang may gumagalaw dyan. Pagtingin nila, parang doon na nakaupo yung manika. And then once, talaga na she believed it was really infested dahil nag-uusap na yung nakaupo na naman sila, nandun na yung manika sa isang tabi. Biglang, pagtingin nila sa manika, umikot yung ulo, tumigin sa kanila. Usually, kapag ma-infested na object, like anting-antings, mga pampaswerte, usually may mga spirito nakakapit yan, kaya nangyayari nagbibigay ng visa dyan. Of course, they give you financial benefits, pero spiritually, it will affect you. Makakaroon ka ng mga emotional problems, psychological problems, spiritual problems. So we get rid of them by first exercising the object. Unang binawasak muna namin yung ritual na ginawa dun sa bagay na yan. And then we expel the spirit, and then we destroy it. And then pinatapon namin yung whatever yung materials dun usually sa ilog. Running water dapat yon. Ayon sa simbahan, humingi ng tulong hanggat hindi pa huli ang lahat. He has the power and the capacity to expel expel these spirits, eradicate our problems, and give us whatever it is that we need. Dahil bawat buhok natin sa ating ulo ay bilang yan. That means that every little thing, even the most simple thing na kailangan natin, He can provide for us if we ask Him. So wag na tayong maghanap ng tulong sa labas ng kanyang kaharian, sa labas ni Jesus. Because Jesus loves us infinitely and He is just waiting for us para imbitahin siya. Wag na tayo pumunta sa mga albularyo, sa mga magpafungsoy o bumili ng mga pampaswerte, etc. Because ang ating Diyos ay sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Paano naman malalaman kung may mabuting espiritu? Kasi mga good spirits, they usually nagpaparandam sila, usually through inspirations. And they protect our bodies. Halimbawa, naglalakad ka tapos may sense ka na ng delikado dito. That's the good angel. Or, naalala mo yung anak mo, baka may kailangan siya, tumawag siya, tapos, meron nga siyang pangangailangan. Okay? Alam ba, nagdadasal ka, tapos biglang may matinding kapayapaan at konsolasyon ng naramdaman mo sa puso mo. That's the good angel. That's how they act. They act interiorly. And hindi sila gumagambala, hindi sila nanggugulo, they don't distract us. They work very quietly and silently.
So when you experience that, biglang may fortitude ka na, may tapang ka na, that's from the good angel. Ayon kay Father Siquia, higit sa lahat, sa panahong ito dapat manaig ang pakikipaglabang espiritual, lalo't nag-aagawa ng kabutihan at kadiliman sa sanlibutan. Maan Macapagal para sa D1 1206 AM, ang radyo ng bagong Pilipinas.